bawal makikita sa school habang ongoing yung klase. Yan, maraming tao, maraming student, maingay. Overcrowded yung room. Nag-iisa lang yung professor na nagtuturo. So, as a student, okay ba sa inyo na ganun yung environment natin? So, tingin nyo matututo ba tayo kung ganito, maingay, magulo, tsaka hindi lahat tayo matuturuan ng maayos kasi hindi kaya hawakan ng teacher yung ganito karaming estudyante. Makikita kapag katapos ng klase. Magulong mga upuan. Table na hindi namamalik sa tamang pwesto. Madumi. Maraming basura. Electric fan na madumi kaya yung hangin na nalalabas nito is madumi din. Blackboard na maraming sulat na hindi man lang mabura o malinis. Dito po tayo ngayon, CR ng mga babae, sakal. Pero pang tubig pero madumi naman, tsaka naman natin ang mga sarili, pakadumi. Tsaka hindi lahat ng ilaw may mga, So, ayun nga, makikita natin yung kalagayan dito na CR sa lalaki. Minsan walang tubig. Dapat tuloy-tuloy lang yung metro ng tubig dito kasi kailangan ito ng mga estudyante para sa ginagamit. Nakikita natin, madumi, hindi siya komportable gamitin. Wala siyang salamin. Kulang-kulang ang equipment dito sa CR. Makikita natin, madumi ng CR ng lalaki, hindi sa talaga siya komportable gamitin. And wala po siyang classroom. Matapos nating malaman ang kalagayan ng environment sa City University of Pasay, we conduct an interview to our co-student to know if alam ba nila ang obligation nila sa ating environment and kung may environmental concerns ba sila. Hindi, yung Tagalog naman. Tagalog lang naman. As a student, ano yung environmental concern mo dito sa school natin? Ayun, especially everything. Yung, kasi diba, yung school, dapat siya, yung mga student very comfortable. At the same time, diba, syempre, yung kasama sa quality ng education, yung mga facilities ng school. Syempre, kailangan yung environment, syempre, kailangan laging malinis. At the same time, pleasing, presentable, especially sa CR. Syempre, yung CR, alam naman natin na very important siya sa isang school. If ever na may nawiwiwi, syempre, kailangan nyo na matatakbuhan agad. Kasi unfortunately, hindi naman sa that's what I observe. Yung sa CR, kahirapan kasi buhos, nangyayari, sa most of the students, bumababa pa, then nakikiusap sa guard na kung pwede yung mga CR. Ayun, ganun ginawa one time. Siyempre, as a student, kailangan alam mo yung responsibilidad mo, tsaka kailangan may alam ka rin sa environment mo. So, meron naman dito sa Pasay yung nagsisegregate ng basura. Meron silang MWF na bubulok. Tapos kapag PTH, hindi na bubulok. Siyempre dapat alam mo rin sa sarili mo kung paano mo gagawin yung bagay para makatulong ka kahit paano sa environment. Environmental concern mo dito sa school natin? As a student, syempre kailangan natin panatilin yung facilities ng surroundings ng university natin. Huwag tayong aasa lang sa mga janitors, sa mga janitress. Kailangan may kusa din tayo, kung may kalat, pulutin natin, tapos magiging natin sa tamang basa lang.
of student council. Ano yung environmental concern nyo na pwede may contribute nyo dito sa school? Kailangan Environmental. Ano, maging disiplinado lang sa pagtatapon ng basura. Yun yung matutulong namin ng council. Sa pagiging disiplinado ng bawat isa, ay nakakatulong ito sa ating environment. Yun lamang po, maraming salamat. Environment ng mga student, pag umuwi na, yung mga sa room, kung ano na dapat na room. Sige dito, okay na. Kasi sa gabi, pag umuwi na yung mga estudyante, nililinisan namin yan. Kaninong umaga, may papahon na estudyante. Mga papalit, hindi namin mga pumapalit. Basta na lang iniiwan nila yung mga kalat nila. Kaya nakikita yung madumi ako. Hindi namin maintindihan, mapirme yung paglilinis dahil may klase. May oras sila eh. Kaya nalilinisan namin pagdating ng 9, pag wala na yung sila. Ano po masasabi nyo? Gano'n po ba kadumi yung room? Siyempre, marumi talaga. Parang nasa squatter tayo eh. Diba? Siguro naman na kayo nakikita nyo. Paano nyo po sinisegregate yung mga basura pag Pinuha namin, iniipon namin. Natapon namin sa gabi, sa umaga. Panibagong basura naman sa gabi. Kaya, ayun ang ginawa namin. So, from that interview, magsabi natin, meron naman palang environmental concern ang mga CUPians. Yun nga lang, hindi lahat responsible sa mga sinasabi nila. Pero sa BSOA 42, merong volunteer student na naglilinis para mapanatili yung kalinisan ng ating kapaligiran. Si Irish Balmes, president of the class, volunteered herself na maglinis ng classroom every Tuesday. Bilang presidente, responsibilidad niya na maging concern sa environment at maging magandang halimbawa sa ibang estudyante. Siya ay mabibilang sa mga mabuting estudyante na may environmental concern sa City University of Pasay. Ginagawa niya to di lang para sa kanya, kundi para na din sa ikakaayos at ikalilinis ng eskwelahan.